Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating live consultation dito po sa clinic. Okay, nandito po ang pasyente natin. Nasa harap ko po. At ilan taon na po kayo? 42. 42. Okay. So, ano pong problema natin, madam? Manhid yung kamay at saka paa. Sige lang, magbisaya lang kayo, huwag na kayo magtagalog. Ako na lang po mag-translate. Binhod, manhid daw. Sa English, nam. Okay, saan po ba ang namanhid? Left. Kamay at paa? Kamay at Sa kanan pala. okay lang. Okay. Pero makakahawak po kayo ng tinidor sa left side. Hindi nabibitawan. Target po kayo sa ulam at masishoot po ninyo sa bibig. Yung paa naman ninyo makakalakad. Makakalakad. Hindi niyo hinihila yung... So, maaaring yung stroke po niya ay hindi po yung nawawala ng lakas, kundi na abnormal po yung sensation niya. Hindi po normal kasi manhid kasi ang kaniyang pag-describe. Okay. So, nangyari po ito. Kailan po? Kaninang umaga. Anong oras po? Ganiyang buntag. Unsay oras sa anong oras po? Siguro mga alas 7. 7 o'clock. Okay. From 7 o'clock kaninang umaga hanggang ngayon, lumalala pareho o nag-improve pa ng konti? Pareho lang. Pareho, hindi po lumalala. Ibig mong sabihin, pag-gising sa umaga, nandyan na? Okay. Kagabi, wala pa talaga. Wala pa. Okay. Hindi kayo nagtatae? Nagtatae nga Ay, ako. nagtatae kayo. Kailan kayo nag-umpisa nagtatae? Mula ng gabi hanggang... Kagabi. Kagabi. After dinner, pagkatapos ng hapunan. Hindi, ng isang araw pa. Yung isang araw pa. Average po sa isang araw, ilang beses kayo nagtatae? Mga siguro nasa 10 beses. Okay, nauuhaw kayo palagi? Nauuhaw kayo? Okay, so talaga marami tuwing nagdudumi kayo. Mga ilang baso, isang baso. O sobra pa sa isang Sobra pa. Sobra pa, ha? Okay. Kaya po tinatanong natin kung na-stroke or rather kung nagtatae po siya. Kasi po pag nagtatae, syempre, nawawalan tayo ng tubig sa katawan. Okay? So, pati yung tubig sa circulation. Sinabi ko na po na ang circulation po natin, okay, ay 55% water. 55% ay tubig. Kaya po, makasirculate yung dugo natin because it is made up mainly of water. Kaya po pag nagtatae tayo, yung water component, okay, ay mahila rin. Kaya yung dugo po niya ay maaaring naging malapot. Kaya po, maaaring nabara yung ugat sa utak. Siyempre, depende kung anong teritoryo ang nabara na ugat. Meron kasing ugat na nagdadala ng dugo sa teritoryo na nagbibigay ng lakas. Meron rin ugat na nagdadala ng dugo sa teritoryo na nagbibigay na normal na pakiramdam or sensation. Meron rin ugat na nagdadala ng dugo sa teritoryo na para sa ating memory. Ayan. So, pag nabara po itong mga ugat, iba't ibang reklamo po ang pasyente. Hindi po kailangan na mawalan ng lakas. Sa kanya naman po, maaaring yung ugat na nagdadala ng dugo sa teritoryo na nagbibigay na normal na sensation sa kaniyang kamay at paa ay nabara. Kaya po ang reklamo po niya ngayon ay manhid or binhod sa Bisaya. Okay, so pag lumala ito, ibig sabihin lumalala ang pagbara. Pwede ito maaaring na naging malapot yung dugo dahil po nagtatae kayo. Pwede rin dahil sa may high blood po kayo. Oo. Uminom po kayo ng gamot sa high blood? Hindi rin. Okay, so maaaring dahil po sa pagtaas ng blood pressure niya, kaya po nabara yung ugat. At sa katawan niya maaaring sobrang kain rin, no? Kasi obese po siya. Maaaring mataas rin yung cholesterol niya. Kasi malakas kumain Nandyan yung ebidensya. Pag malaki ang bilbil po, yun po ang
ebidensya na talagang sobra yung kain ni Madam. Okay? So, hindi talaga kayo uminom ng gamot para sa high blood. Okay. How about yung pag-ihi niyo? Okay naman po. Okay na. Pagdumi, okay naman po. Ngayon, okay na. Okay na. Kahapon. Ngayon, hindi ka na kayo nagtatae. Hindi na. Hindi kayo nahirapan maglunok. Hindi po. How about pagsalita, walang pagbabago? Wala. Hindi kayo naduduling. Hindi na. Okay. So, maaring hindi na naglala yung stroke niya. Okay, pero hindi natin alam kung talagang mawala ba yung reklamo niya o hindi. Kasi po, pag ang ugat sa utak ay nabara at nagkaroon siya ng damage sa utak, kadalasan, okay, permanent po yung damage. Ibig sabihin, okay, pag maparalyze po kayo, maaring panghabang buhay maparalyze po kayo. Pero meron talagang ilan porsyento na talagang mabalik yung lakas nila. Pero kay Madam, ang nagiging abnormal sa kanya ay kanyang sensation. So anyway, magdasal na lang po tayo na babalik sa normal yung pakiramdam ninyo at mawawala na po yung anhid. Okay? So hindi naman po kayo naninigarilyo. Good. Alak. Minsan. Minsan, naku, itigil na po ninyo yan. Hindi po kayo sinabihan may diabetes po kayo dati. Hindi na. Hindi naman po. Hindi kayo nagpakwa ng dugo noon at sinabihan kayo na mataas ang kolesterol ninyo. Hindi rin po. Hindi na. Okay, so ganito po yun, no? So anyway, check ko po yung blood pressure niya. Kung talagang mataas, talagang kailangan na siya mag-umpisa ng gamot para sa high blood. No? Pangalawa, pwede tayo magbigay ng gamot pampalabnaw ng dugo para hindi maglala yung pagbara ng ugat niya or kaya yung mga ibang ugat sa katawan niya o sa utak pala ay hindi po mabara. Okay? So, yun ang ating approach, no? Para sa high blood, depende kung gaano kataas, pwede tayo magbigay ng losartan. Pag mataas masyado, pwede kayo mag-combine ng losartan at saka amlodipine. Ang pampalabnaw ng dugo, pwede tayo magbigay ng clopidogrel. Okay, marami tayong gamot para sa pampalabnaw ng dugo, pero yung ibang gamot, napakamahal po. 70 ang isa. Hindi ko po nireseta yan. Okay? Doon ako sa yung mga lumang gamot na pampalabnaw, katulad ng clopidogrel. Yung unang na-discovery, aspirin. Yung pangalawang discovery, dipyridamole. Yung pangatlo, diclofenac. Yung pang-apat, ito, clopidogrel. Okay, yung aspirin, natatakot po tayo, baka hahapdi yung sikmura, kaya hindi ako nagreseta ng aspirin kasi meron tayo na inkwento na pasyente na nagdugo yung sikmura niya pagkatapos ng pag-inom ng aspirin kahit may laman po yung tiyan niya. Yung pangalawang gamot na pampalabnaw, dipyridamole, wala nang stock Ewan ko lang po kung bakit. Yung pangatlong gamot na diclofenac, nako, nakailang taon lang ba yan sa merkado or sa batika? Pero after several years, pinull out at umamin yung kumpanya na ay may side effect pala. At yung pang-apat na gamot, clopidogrel, yun ang palagi ko nireseta ngayon dahil mura siya. Huwag lang yung mahal na brand katulad ng Plavix, no? Meron tayong mga murang brand na 10 piso lamang. Unlike yung ibang pampalabnaw ng dugo na bago lang lumabas, wala pa atang 3 taon sa butika or sa merkado, napakamahal, 70 ang isa. Okay? So, yun po ang plano ko po sa kanya. Okay? Para sa high blood at saka pampalabnaw ng dugo at saka uminom po kayo ng maraming tubig para ma-replace po natin yung nawala ng tubig sa katawan dahil po nagtatae po kayo sa nakalipas ng 2 araw. Ha? At saka syempre, bawasan na po natin yung kain natin. Ha? Okay, kasi tuwing sumobra yung kinain natin, magiging taba po yan. Sobrang rice, magiging taba. Busog na kayo, dagdag pa kayo ng juice, magiging taba. Busog na kayo, magdagdag pa kayo ng ulam, magiging taba. Yung taba po, sama-sama sa circulation, lalo magbara po yung ugat ninyo. Bago makarating sa bilbil at saka sa atay, sama-sama sa circulation po yan. Okay, so, definitely yung mga matataba, bawal lang. Katulad ng balat ng manok, balat ng isda, balat ng baboy, balat ng kambing. Bawal po yan, ha? Mister po ninyo siya. Puro balat na lang ata si mister, Pinapakain ba ninyo ito? Ha? Kayo po, yung katawan nyo, times 2, Pero balat ni mister, pwede yan, ha?
Anli yan. Pwede mong kainin yung balat ni mister. Walang problema yan. Yung mga giniling, longganisa, hamburger, bawal po yan. Mga processed meat, hotdog, bawal po yan. Mga dilata na kanin, luncheon meat, Vienna sausage, corned beef loaf, bawal po yan. Yung malaman loob, ang daming kolesterol, bawal po yan. Mga prito, bawal po yan. Yung pula ng itlog, bawal po yan. Puti lang ang kainin po ninyo, ha? Okay? Lahat ng prutas pwede, pero pinapaiwasan ko yung mga pasyente natin ng durian, ha? Okay? So, yun siguro, ha? So, bukod dyan, syempre, dahil overweight po kayo, iwasan natin yung mga matatamis, ha? Kasi katulad ng sinabi ko, pag sumobra yung kinain ninyo, kasama yung tamis dyan, yung tamis po ay magiging taba po yan, ha? Okay? Maraming salamat po.